Mga bro, akala nyo simpleng usapan lang ang pagkuha ng Japanese warships, pero isang sagot sa Kongreso ang biglang nagbukas ng mas malaking larawan. Kung gusto nyong malaman kung bakit hindi basta-basta ang Abukuma-class transfer, ito na nga. May nagtanong kay Congressman Arnen Panaligan kung may balita na ba tungkol sa pagkuha ng Japanese Navy vessels, partikular ang Abukuma-class destroyer escorts. Diretsahan ang sagot niya. Ayon sa kanya, tatanggap lang ang Philippine Navy ng transfer kung hindi bababa sa 3 barko ang ibibigay, at dapat kasama na ang sensors at weapon systems. Hindi raw papasok ang PN sa setup na hull lang ang ibibigay tapos bahala na tayo sa lahat. Dagdag pa ni Congressman Panaligan, mahalaga rin na kayang i-assure ng Japan ang availability ng spare parts, pati technical at maintenance services. Ibig sabihin, hindi lang delivery ang usapan, kundi long-term sustainment. Kung wala ito, mas magiging pabigat kaysa tulong ang mga barko sa fleet ng PN. Pero nasa Japan pa rin ang desisyon kung paano gagawin ang transfer, lalo na't may limitasyon ang kanilang constitution pagdating sa export ng lethal defense equipment. Dito na pumapasok ang isang mahalagang but. Sa totoo lang, hindi mismo ang constitution ng Japan ang nagbabawal sa pag-export ng lethal weapons. Ang totoong humahad lang ay ang government policy na tinatawag na 3 Principles on Defense Equipment Transfer. Ito ay isang pulisya, hindi batas na nakaukit sa konstitusyon, at mas madaling baguhin kung gugustuhin ng gobyerno. At mas interesting pa, gumagalaw na ngayon ang Japanese government para i-revise ang mga prinsipyong ito. Ibig sabihin, unti-unti nang lumuluwag ang mga limitasyon, lalo na para sa mga kaalyado at partner countries tulad ng Pilipinas.